So ayan po mga kabayan, nandito kami muli kay Nanay Victoria. Naglilinis at nagsusunog tanghaling tapat na hindi nainitan si Nanay V mga kabayan. Ayun, may daladalang panabas dahil naglilinis nga po mga kabayan. Wala rin siyang katigilan sa paglilinis. Hindi nainitan. Hindi niya alam na tayo ito. Oo, diba? Alis dyan daw. Pinapaalis tayo. Hindi tayo kilala. Ganyan siya mga kabayan kapag hindi niya kilala talaga dito. No, talagang pinapaalis niya. Nakita niya kanina, tinaboy tayo. Sabi niya, alis dyan. Sabi niya doon daw magpark ba daw dito. Ganyan siya. Kahit mapatao, mapasasakyan o mga tindira-tindiro dito, bawal na mag-ano-ano dito sa kanya, magtambay dito sa baluarte niya o pumasok sa loob. Tingnan natin kung anong gagawin niya at kumustahin natin mga kabayan after ma-renovate ang kanyang bahay. Bakit bayan hindi na bumaba, umakyat na sa bahay niya? Puntahan na po natin. So ayan, nandito na tayo. Kung si Victoria, napaka-stricta. Hi! Ay, naku, pinapaalis mo ako? Nagluto ka lang. Sabi mo, alis kayo dyan! Naunsa naman. Ngano imuha man ta papawaon? Grabe ka, nakita ko talaga yung kamay mo na Navy. Sabi mo, alis kayo dyan. Bakit pinapalis mo ako? Nagluto ako Nagluto ako pati doon sa kabila. Anong niloto mo? Napoy. May nakasalang ka dyan? Oo. Saan? Diyan, may kanin dyan. Wala namang kaldero. Mayroon. Lalagay ko. Sabi ko, kamaldita ni Nanay Victoria, namugaw. Nanay V, yung kamay mo kanina, nakita ko talaga gumaya, no? Alis kayo dyan! Doon, maglagay ako ng ulam, sana. Kaya kamuntikan na akong bumalik dahil sabi ko, pinapalayas na tayo ni Nanay V, ayaw na siguro tayong makita. O ngayon, tapos nagulat ka na ako palang bumaba. Kayo ang pala ko sa bali. Sabi niya, ikaw pala. Ay, Diyos ko, Nanay B. Maglagay ako ng ulam sana doon. Ha? Maglagay sana ako ng ulam doon, tapos may tao. Magluto ka sana. Saan kaldero mo? Ayun nga. Ito. Sige, magsaing ka muna. Ha? Lang. Pero lagay ko sana ng bawang. Yung niloto mo? Oo. Magluto ka muna para kakain ako. Tamang-tama, nagutom din ako. Saan ka ba nag-ano? Inapoy doon sila ulam sana. Nasaan yung inapoy mo? Ayan kaldero. May kaldero dyan? Saan? Nagsaing pala daw si Nanay V. Ayun po mga kabayan, tinan nyo. Ano yun natin? Punta natin. Baka nasunog na yung kanin mo. Halika. Kaya pala, may apoy dyan. Akala ko mga kabayan, nagsunog si Nanay V. Oo nga pala, may kanin ka dito. Tapos sa kabila sana. Ha? Ulam sana sa kabila. Bakit nagdala ka ng apoy dun sa kabila? Maggisa ako ng paska. Tapos magluto daw siya ng mga kabayan. Maggisa ko doon yung Priska, pwede naman nakainin yun kahit hindi lutuin. Ready naman na yun, ready to eat na. bangamoy. Ha? Bangamoy. Para babango, para masarap.
Hindi pa luto yan? Ha? Tingnan mo baka hilaw pa. Ay, luto na. Anong pang ano mo? Ha? Pangbukas mo dyan? Bukas? Oo. Tingnan mo. Dala-dala ko sana. Diyos ko mga kabayan, akala ko yung mga basura ang sinunog niya. Nasaan kayo na po? Nasira na yung kalan mo? Wala naman akong kala. Ay, lati, yung lata. Oo. Kalawang na. Kinalawang daw mga kabayan. Saka meron siya yung parang bato. Ano bang tawag doon? Meron din siya yung bato mga kabayan eh. Yung mga gamit na binili natin sa kanya mga kabayan, hindi ko na rin alam kung saan na yung iba. Yung mga kaldero na yan, yung mga kaserola yan nandoon, yan, binili natin yung mga yan. Meron pa naman siyang ibang natira dyan mga kabayan. Yung iba hindi ko na rin nakita. Mag-isa ka na ng ano? Ha? Mag-isa ka na? Para kakain tayo. Check mo muna yan. Baka nasunog na. Akala ko nagsiga ka. Wala pa, di ba kumulo? Ha? Di ba kumulo? Hindi pa kumulo. Ay, bago lang yan? Kanina pa yan? Ha? Kanina pa. Kanina pa? Oo. Kaya ganyan na pala yung pagluto niya mga kabayan. Papa, di ba kumulo? Nganong nangabog man ka kanina? Magsunog na ako. Ah, Hindi ko doon. Hindi ko man alam na kayo. nung nalaman mo na kami pala, Sa loob. talaga naman ikaw, oo. Oh, ayan nga. Ayan pumunta na. Bakit nagdala ka doon kanina ng ano, apoy? Pumunta na din. Magluto ako doon. Ang lawak naman ang pinaglulutuan mo. Ay, nasaan na yung lababo mo? Yung talaga na kinukuha ni Unad yung bubong na. Ha? Kinukuha ni Unad yung bubong na. Tinago mo yung lababo mo? Oh, Akala ko nawala. Tinago mo sa loob? diyan na yung bubong kinukuha ni Unad. Tinaano din mga kabayan, tinatago ganyan siya. Pag merong mga ano, para rin si Tatay Romy. No? Kasi nga, para bang ano sila, feeling nila na kinukuha ang mga kagamitan ng mga kabayan. Kaya ganun siya. Naglipat pala siya dito ng ano, masampayan niya mga kabayan. Kasi sabi ko na dito ka na magsampay-sampay ng mga damit mo. Kapiraso lang naman yung damit niya. Yung lababo dito, akala ko nawala. Tinanggal pala niya. Inakyat niya sa itaas. Inopen lang to dito mga kabayan para ang ano, hindi mainit. Para may ano siya, may cover. Ay, may daanan ng hangin. No? Dahil alam niyo naman, nandito siya sa gitna ng bakante mga kabayan. Magkabilaan, puro building, puro semento. Wala talaga. Kaya sabi ko, wag mo na lagyan ng ano, ganyan lang yan. No? At saka isa pa, ito sinasabi niya, no? Na dating nilalagyan niya ng ano yan, ng sako. Dahil yun nga, feeling niya na nanakawan siya. Wow, meron siyang mga bagong buti. Ito, 'di ba? Buti diyan yan nilagay kasi sabi ko nga sa kanya ay huwag kang magpasok ng mga kalakal dito sa loob ng bahay mo para hindi na rorupok, hindi babaho. No, sa bagay, hindi naman mabaho yung ano niya mga kabayan, yung bahay na. Ay, syempre, yung dumi, kako, no, yung dumi. Hila-hila na naman niya yung dati niyang papag na lamesa yung mga kabayan na nasira. Na, pintuan. Ay, pintuan pala. No,
Ay, hindi. Yung lamesa yan, pintuan, hindi na ganyan. Ang lamesa yan na nasira, na ginawa niyang panggatong mga kabayan. Ang dami mong buti ah. Yan. Ha? Wala. Bago yan, di ba? Bagong ano mo? Ha? Bagong pulot mo? Basura, hindi nila binibili. Hindi yan binibili? Hindi. Hindi, itong mga buti oh. Ha? Ayan, yung mga buti-buti. Plastic. Bagong ano niya mga kabayan, bago tong pulot niya. Buti may mga plastic-plastic din siya. Ganyan lang yung ginagawa niya kapag boring siya or nakapahinga siya mga kabayan. Paglabas niya dito sa bahay kubo niya, yan ang ginagawa niya. Yung kanal niya mga kabayan na yung nag-suggest na tambakan, hindi po talaga yan, no? Sinabi ko na po yan kay Nanay V na gano'n ang gagawin niya. Pero hindi. Sa katunayan nga po mga kabayan, nagdugtong pa siya dito, oh. Nagdugtong pa siya dito mga kabayan sa ano niya, sa tubig niya, pero wala na eh. Ito, ibenta mo na to ha, yung mga yan, para maalis na dyan. Binta mo bukas ha. O ayan. Pa. Ha? Kulang pa. Wala pang 1 kilo. Kulang pa daw, magaan kasi alam nyo naman ang ano nito mga kabayan. Kulang pa. Hindi pa. Wala pa 1 kilo? Oo, hindi pa sa taray. Paabutin mo muna 1 kilo. Oo. Dahil na ng bahing sa usok dyan. Hindi ba kumulo? Wala pa. Hindi pa nagpagputi. Itong Prisca tuna mo, ready to eat na yan. Kahit buksan mo, pwede na. Parang sardinas lang na siya ba? Ibang ang amoy niya. Ha? Ibang amoy na. Gusto mo masarap ang ano? Mainit sa kamay bawang? Oo. Sige. Ang dami mo pa palang grocery dyan, oh. Hindi mo kinakain yung ano mo? Grocery mo? Nasabo na lang yan. Hindi, ayun oh. May mga dilata, mga tuyo, Oo, napalmuloy mo na. suka, sabon. Tapos nandoon sa ano, baka nakalimutan mo ha, yun nandoon sa kahon mo? Wala na. Ha? Wala na yung sa kahon. Wala sa kahon? Wala na. Ang bigas ni mo? Wala, kalahati na. Nangalahati na? Ayan. Kulang daw ng tubig yung sinaing niya mga kabayan. Sige lang, paanohin lang muna natin. Baka mamaya masira yung kanin. Ay, masira yung sinaing niya. Kaya ipatapos ko muna yung mga kabayan. Ayan, tinitinan niya. Wala pa. Ilapit mo yung apoy, Nay. Di ba kumulo? Ha? In fairness, malinis yung bahay niya mga kabayan pagdating ko. Malinis. Saka marami pa siyang mga ano. Iwan ko yung mga dilatan niya. Nasa ano yun eh. Yung bigas niya, ito pala, marami pa. Kunti pang bawas oh. Pero yung ano niya, hindi ko alam kung saan na yung karton. Nandiyan lang ata mga kabayan. Kaya pala nakahanda ito. Ayan. Nakahanda yung kaldero. Yung rice cooker. Pressure cooker. Magigisa pala si Nanay. Ayusin mo na tong bawang mo. Anuhin mo na. Di pa luto yung kanin mo. Kumulo kaunti. Kumulo na. Dapat nilapit mo yung apoy. Nilapit mo yung apoy. Hindi mo ilapit. Maganda na yung bahay mo talaga. Hindi na masyadong mainit mo. Maiba kasi kung wala itong mga kabay, super duper init talaga.
Anong ginawa mo kanina? Buntag. Punta ko doon, Saan? Sa langgam daw, laman daw silang kwarta. Ah, nag-withdraw ka? Unta? Hindi, sila. Ah, unya. Saan daw silang kuha, may mag-withdraw daw, tapos Walang pera. ano naman daw silang pera. Na ano na naubusan. Mga karpintero natin, di din ako naka-withdraw naubusan din. Naubusan din. Kaya di ko na sahuran. Utang lang muna, sunod taon na lang bayad. Naubusan din sila. Naubusan din. Wa pa ka kakaon? Kaya wa pa man naluti mong kanon? Tapos, ano ha sa to? Tapusin mo muna para makakaon ta. Gigutom po biya ko na Ganina rami nagbalik-balik sad. Nemperte pa inita. No? Kaya, Pero naka-withdraw sila. ha? Naka-withdraw sila dyan. Baka mayroon na. Ilagyan na siguro. Naka-withdraw sila. Walang bumisita sa'yo dito? Doon naman ako natulog kagabi. Doon naman ako umupo kagabi. Ha? Doon ako umupo kagabi. Tapos Anya? may tayo dito ang taba dyan. Dito? Kaya doon ka umupo kagabi? Doon. Sa kalsada? Sa lugaw. Ah, sa may lugawan, sa may lamesa dyan? Bakit anong ginawa dyan sa tao? May umihi. Tapos Ah, umihi lang. O kasi sa akala kasi nila bakante talaga. Ang akala siguro wala nakatira dito. Kaya yung mga tao dyan dumadaan na minsan inaabutan na sila ng naihi na. Ang pasok na dito na sila umihi. Nilinis mo pala yan dyan? Ayan o, nilinis pala niya. pinapasunog nila. Ah, pinapasunog nila. Pinapaalis nila yung mga talahib dyan. Sinusunog ay nilinis pala ni Nanay V. Ayan o, malawak-lawak na yung nalinis siya mga kabayan kasi meron na siyang bagong itak. Magagawa na niya. Pinapaalis nila yung talahib. Sa kabila, pinapaalis. Pero wag mong biglain sa ano. Hindi naman din siya mabigao na. Oo, baka kasi may mga building pa naman ang gilid. Mapasunog nila lahat. Unti-untiin mo lang. Naiba ang mukha ni Nanay Vic, mga kabayan na pagbaba ko na ako yung nakita niya. Kanina ang tapang niya. No? Stricta si Nanay Vic, mga kawin. Kanina ang tapang niya talaga. Pero nung nakita niya ako mga kabayan, big tumawa na ay, ikaw pala yan. Napasabi talaga siyang ay, ikaw pala yan. Ha? So ganyan siya mga kami, minsan magyaw-yaw yan siya. Parang si ano nga din ang attitude, si Nanay Terry. Pero ano na naman, yung sa kanya ay hindi talaga tulad kay Nanay Terry talaga. Si Nanay Terry medyo ano yun, mas grabe siya ng konti, kaya si Nanay V ay marami kang ano, makakausap mo siya ng okay. Minsan lang lilihis. Pero nung nagamot natin si Nanay Terry, syempre, naiba na rin.
itak, baka mahulugan yung paa mo. Tabi mo muna dyan. Luto na? Wow, ang bango na ah. May gulay pa. So ayan po mga kabayan, luto na yung kanin at ulam ni Nanay V. Late na yung lunch niya. Sabi ko talagang dinadamihan niya yung saing mga kabayan para hanggang bukas na yan, para hindi na siya maya-maya. Luto. Ang bango ng niluto mo ah. Anong gulay yan? Kamuti. Ah, kamote. Saan? Meron palang ano dyan? Kamote dyan? Talbos ng kamote? Sarap ng ano mo. Yan na lang sanduki. Pan na lang. Ha? Pan. Saka na lang. Unyara ka makaon? Oh. At least naluto na nimo no? Nahuman na kasi magbiyaan nimo din ha. Hindi nimo maano. Hindi nimo maatubang, hindi nimo maluto. So ayan po mga kabayan, mamaya na daw siya kakain mga kabayan. Okay lang kasi at least naluto na niya. Kasi iwan-iwanan niya, masayang yung kanin. Tapos kakain na lang siya mamaya. So ayan po mga kabayan. Yan po yung senaryo na nadata natin si Nanay Vic na kamuntikan na tayong talagang tinaboy tayo. Kasi akala niya ay kanino yung bulinggit na nakaparada dyan sa tapat ng balwarte niya. Kaya okay lang. Okay, sige mga kabayan. See you next episode po. Bye po muna. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.